Magandang buhay! Today's episode, sigurado akong magugustuhan nyo. Hindi natin titipirin yung sahog. At tamang-tama to sa kahit na anong okasyon at kahit anong handaan. Magluluto tayo ng chop suey! At umpisa na natin yung ating karning baboy. Lagay lang natin sa ating kawali. Tapos, lagyan natin ng moderate flame, katamtamang init lang. Tapos gagawin natin dito ay sasangkot siya natin ng mga 15 to 20 minutes or hanggang maging brown. At lumabas yung mantika nito. At gumamit pala ako rito ng pork belly at hiniwa ko lang yan sa katamtamang laki na parang bite size. Ngayon pwede nyo hiwain yan ng maninipis na strips kung gusto nyo. Sangkot siya lang natin to hanggang lumabas yung mantika ng ating baboy at naging brown na yung appearance. Ngayon, pag okay na yung ating baboy, gagawin natin dito, hahanguin lang natin, tapos itabi muna natin. Tapos, dagdag lang tayo ng konting mantika, tapos, yung ating squid balls, piprito lang natin to ng mga 3 minutes. Ganon din, moderate flame din. Iba-brown lang natin yung ating squid balls. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng squid, pwede kayo gumamit dito lang chicken cam balls. After 3 minutes, brown na at tostado na yung ating squid balls. Hahango natin, tapos tatabi rin natin. At yung natirang mantika sa ating kawali, dyan na tayo magigisa ng ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa lang natin ng pinong-pino. At sangkot siya lang natin to ng about 15 to 20 seconds or hanggang maging light brown lang. Ngayon, pag okay na, sunod na natin yung ating sibuyas. At gumamit po ako rito ng sibuyas na puti. Ngayon, pag medyo mahal yung sibuyas na puti or brown, pwede kayo gumamit lang ng ordinaryong yung kulay violet na sibuyas. Sangkot siya natin hanggang maging translucent yung appearance ng ating sibuyas at yung naaamoy na natin yung aroma. Balik na natin yung ating sinangkotsyang pork belly na hiniwa natin sa maliliit, pati na rin yung ating squid balls na pinirito natin ng 3 minuto. Tapos naglagay din ako rito ng chicken liver at pinakuluan ko lang yan ng mga 10 minuto at hiniwa sa bite size. Lagyan na natin to ng seasoning, lagyan natin ng crushed black pepper. At maganda yan pag medyo marami yung black pepper. Lagyan natin to ng soy sauce, oyster sauce, tapos haluin natin muna saglit. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Tapos lagyan natin to ng liquid seasoning. Siguro mga few drops, mga 5. Tapos lagyan natin to ng sabaw. At gagamit ako rito ng 1.5 cup ng tubig. Haluin natin saglit. Tapos lagyan natin ng flavor enhancer. At gagamit po ako rito ng broth cubes. 1 piraso. Tapos lagyan natin ng konting asin at konting asukal. Ngayon, depende po yan sa inyo kung lalagyan nyo ng asukal. Takpan natin for 15 minutes. Then after 15 minutes, check natin, malambot na yung ating karne at malasa na yung ating sabaw. Lagay na natin yung ating gulay at tunahin natin yung medyo matigas. Naglagay ako rito ng sayote at hiniwa lang natin yan ng maninipis. Sabay na rin natin yung ating carrots at hiniwa rin natin yan ng maninipis. Gagawin natin dito ay takpan natin for about 5 minutes. Then after 5 minutes, hindi pa masyado malambot yung ating sayote at saka carrots. Okay lang yan kasi may continuous cooking pa tayo. Lagay na natin yung ating button mushroom. Ito yung nasa lata lang. Tapos lagay na rin natin yung ating young corn, celery at saka chicharo. Or tawag dyan ay snow peas. Sabay na rin natin yung ating broccoli flower. Ngayon pag medyo mahal yung broccoli flower, pwede kayo gumamit ng cauliflower. Tapos takpan natin to. Haluin natin, tapos takpan natin for another 3 minutes. Then after 3 minutes, hindi pa masyado luto yung ating gulay. Lagay na natin yung ating itlog ng pugo. Tapos lagay na natin yung ating leafy vegetable at gumamit pa ako rito ng repolyo at saka ng Baguio pechay. Samahan din natin ng bell peppers. Red at saka green yung ginamit ko rito. Tapos gagawin natin dito, haluin muna natin.
And don't worry, hindi yan kulang sa sabaw kasi yung vegetable natin magtutubig pa yan. So gagawin natin dito ay tatakpan natin for another 3 minutes. After 3 minutes, yung ating vegetable hindi pa malambot yan, medyo half cook lang yan. Maglalagay na tayo rito ng cornstarch diluted, yung pampalapot natin. Tapos haluin natin yung ating gulay for about 3 minutes. Tuloy-tuloy lang yung halo at maluluto na yung ating gulay. Ngayon pag ako kasi nagcha-chapsuy, gusto ko yung gulay hindi masyadong malambot. Hindi rin half cook, tamang-tama lang para pag kinagat mo medyo may crunch. Tapos lipat na natin to sa ating serving plate at i-enjoy yung ating sobrang panalo na chapsuy. At sigurado pa ako isa na to sa mga recipe nyo sa darating na Pasko. At kung nagustuhan nyo yung ating recipe, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panunood at ito ang Kusina ni Dan Levy.